Tumindi ang nararamdamang inis ng mga netizens kay Alvin Aragon, ang asawa ng dating sex bomb singer na si Izzy Trazona, matapos nitong magsalita tungkol sa isyong kinokontrol niya ang kanyang asawa kaya hindi ito nakasama sa reunion concert ng sex bomb. Sa programang Gigo Live ng Abante Radio noong February 13, isa-isang pinalagan ni Alvin ang mga isyong ibinabato ng mga netizens tungkol sa kanya. Ang umano'y pagkontrol niya kay IZ, ang dahilan kung bakit hindi siya pumayag na makipag-reunion ng asawa sa sex bomb, at ang pagkukumpara sa kanya ng mga netizens sa mga supportive husbands ni Rochelle Pangilinan at Sunshine Garcia na sina Arthur Solinap at Alex Castro. Nagbigay din si Alvin ng kanyang opinyon tungkol sa transgender na anak ni IZ na si Sofia Trazona. Bago pag-usapan ni Alvin at ng host ng programa na si Jigo Postolero ang issue, nagbigay muna ng maikling background ang aktor kung paano nagsimula ang relasyon nilang dalawa ni IZ. Pagkatapos nito ay sinagot na niya ang isyong kinokontrol daw niya ang kanyang asawa. Paglilinaw ni Alvin, hindi siya kundi ang Panginoon daw mismo ang may kagustuhang mag-resign si IZ sa sex bomb. Sinagot ako. Kinasal kami 2012. Ngayon, Nakuha mo family na kami. May nagbago na naman. Kasi nung binata ako, desisyon lang ako ng desisyon kung anong gusto ko. Pero this time, may asawa ka, you are the head of the family. Yan ang gusto ng Lord eh. May gobyerno sa isang pamilya. Oo. Maliit na gobyerno. Sa isang gobyerno, merong head. Ang babae, sabi sa Bible, the wives must submit to the husband. Ang mga anak, dapat din, they obey their parents. Correct. Hindi pa pwede magka-level. Pwede, kasi kung walang subordination na mangyayari, magulo ang pamilya. Ay, sino magli-lead? Yung anak? Minsan, nangunguna eh. Pala desisyon yung anak eh. Oo, okay nga naman. Mature ba yun? Marami bang experience yun? Kung yung asawa, hindi. Inayos ng Diyos ang family. Ang lalaki ang head. Sino ang leader ng lalaki? Eh di ang Panginoon. Kaya it's very important that the husbands must read the Word of God. It is the Lord Jesus who will lead the husband. Kapag yan, nilid ng Panginoon, magdidesisyon yan. Papaalam niya sa asawa niya. Ngayon, may wisdom ang mga babae. Han, okay yan. Pero ano kaya ito? Nag-uusap yung mag-asawa. Oo, correct. Tapos, at the end of the day, maganda wisdom mo, Han. Sige, eto ang desisyon ko. Then the wives must submit and the children will follow. Ayun ang maganda. In every right decision ng isang husband, apektado ang asawa at saka mga anak. Sa wrong decision, apektado din ang asawa at mga bata. If you do what is right, pleasing sa Panginoon, may blessing yun. Ayun. May reward yun. Tama. Ibe-bless ka rin ni Lord. Asawang babae at mga bata. Ganyan ang patakaran ng Diyos sa Bible. Kung bakit si IZ, ito kasi nag-trending yung umakyat siya sa stage. Aakyat lang sa stage. Yun yung nababasa sa comment. Oo, aakyat lang sa stage, kailangan pa ipag-pray. Tapos sinasabi nila, controlling ako. Pala desisyon ako ang boss. Hindi, may gobyerno kasi sa family. The husband must take the lead. And ang leader ng husband, ang Panginoong Jesus. And I read the word. And I see, actually, nire-respeto niya yung leadership ng husband. Lahat ng babae dapat ganun. Dito sa bansa natin, sinasabi nila, kaya pala wala sa concert si IC dahil dyan sa lalaking yan eh. Teka lang ha. Matagal lang wala si IC sa sex bomb, 2009 pa lang. Bago pa ikaw doon. Hindi pa nga ako yung asawa eh. Sino ang nagpa-resign sa sa sex bomb? Ang Panginoon nung naging Christian si IZ. Pina-resign ng Lord
Sabi ni Lord kay IC, "Come follow me, I will make you fishers of men." Nag-obey si IC dun. Noong round 4 ng concert ng Sex Bomb kung saan napagpasyahang umakyat ni IZ sa stage ng kanilang concert, kapansin-pansin na hindi niya binanggit ang pangalan ng kanilang grupo. Isa ito sa nasagot sa interview ni Alvin. Pinuna rin niya ang pananamit at pagsayaw ng Sex Bomb at ang epekto nito sa mga kalalakihan. Kausap niya si Joy Casio. Sabi niya, "Ate Joy, magre-resign na po ako sa Sex Bomb." Sabi ni Joy, "Bakit? May problema ba? Relationship? Hindi po. Pera? Hindi po. Ano?" Sabi ni IC, "Yung pangalan po namin, yung damit po namin, at yung sayaw namin." I-explain ko, ano bang mali sa pangalan? Sex bomb. Ano ba yung sex? Iisipin lahat ng bata. Ano yung sex? Sex is actually created by God na ginagamit ng husband and wives, not girlfriend, boyfriend. At hindi dapat isipin ng bata agad yun. Oh. So, medyo, alam mo yun, iwas doon. Hindi pleasing yun. Hindi maganda impluensya sa mga ibang maraming tao sa Pilipinas, sa mga bata especially. Kasi hindi pa time para isipin nila yung sex kasi bata pa sila. Second, yung damit. Yan. May damit kasing gagalangin ka. Pero may damit nakita yung cleavage mo at saka legs. Walang lalaking magnanasa kung maayos ka manamit. Maraming lalaki gusto makakita ng cleavage tsaka legs Kahit naka-see-through ka pa. Oh, anong sabi ni Jesus? If you look lustfully at the woman, you are already committed adultery in your heart. So parang sinasabi mo, yung mga... Tignan mo pa ng Pagtumitingin, babae yan, na no? nagnanasa ka, parang ginawa mo na yung physical act. Ano pa? Sayaw. Merong wholesome na sayaw. Merong sayaw na seducing. Sige, sumayaw ka ng seducing. Ano mararamdaman ng lalaki pag may sumasayaw na seducing ang atake? Pag wholesome. Pag wholesome, maayos naman Masaya lang. Oh, masaya lang Sedu. di ba? Pero pag seducing, naku, iba nararamdaman natin. Alam nyo yan, men. Alam nyo yan, mga lalaki. So, umiwas si IC dun. Bakit? Yun ang will ni Lord Kaya matagal na. Ibig sabihin, sobrang tagal na kumbaga doon yung Matagal nang pinaka-decision. wala si IC. Huwag mo kong sisihin na dahil sa akin. Kaya wala siya sa concert. It's her choice talaga. Oo, yun ganon. Yung round 1, round 2, round 3 na concert, wala naman siya Bakit? Ang sagot ng Lord doon, sinik niya Lord, do you want me to accept the offer of Rochelle? Ang devotion niya, no talaga Bakit no? Yun ang gusto ng Lord no. Bakit yung round 4, go? Ang purpose, to share the love of Jesus. Ayun, To the people. Kaya siya nandun sa concert. And the context itself sa mga di nakakaalam, kumbaga may part doon ng pag-akyat talagang nag-share si IZ ng Word of God. Word of God talaga. She shared the love of Christ. Matapos nito ay nag-react na si Alvin sa mga netizens na nagkukumpara sa kanya sa asawa ni Rochelle at ni Sunshine na sina Arthur at Alex. Tapos, kino-compare pa ako sa asawa ni Sunshine na Vice Governor, sa asawa ng ibang sex bomb na mabait. Mabait daw sila kasi pinayagan nila yung asawa nila na mag-concert. Yung babasihan ng mabait na husband, payagan lang mag-concert. Di ba? Pero understand mo to. Oo, yun nga. Abaw naman nun. Di ba? Ano bang suot? Ano ba yung suot nila? Ayoko yung asawa ko na nakatawel lang sa poster. Niligawan ko nga asawa ko simula 2011.
hanggang bago kami ikasal, naging fiancé kami. Sabi ko, hindi ko siya hahalikan until the pastor, you may kiss your bride. Tapos papayagan ko siya mag-concert para magtawel lang na makikita ng gaano karaming lalaki sa buong Pilipinas. Tapos pasasayawin ko na naka-see-through, labas ang cleavage, labas ang legs. I want to protect my wife. Titingin. So, Kasi ako ang husband. So sa madaling sabi, you're just saying na parang right mo yon. So huwag ka dapat i-judge ng mga... Mabait sinasabi nila. Buti pa yung asawa ni Sunshine, Vice Governor, pinayagan sila mag-concert. Dapat nga hindi Dapat nga yung asawa mo, ingatan mo. Hindi mo hayaan magsuot ng mga damit na para pagnasahan ng mga lalaki. Yun. Tila nadala na sa kanyang nararamdaman si Alvin habang ini-interview. Kaya pati ang anak ni IZ na si Sofia ay hindi na rin nakatakas sa kanya. Ayon kay Alvin, itatapon daw ng Diyos sa impyerno ang mga homosexual na hindi magbabago sa kanilang pamumuhay. Ito marahil ang dahilan kung bakit nag-post noon si IZ sa kanyang Facebook account na hindi niya sinusuportahan ang pagiging transgender ni Sofia na naging mitya ng kanilang hindi pagkakaintindihang mag-ina. Ang daming bash ni IC. Doon pa lang sa anak niya naging pinili ang direksyon maging bading. Ang dami ng bash kasi hindi daw tinanggap kasi bading. Totoo naman Ano ba sabi sa Bible? God judged the homosexuality. Read the Genesis 17, 18, and 19. Those men in Sodom and Gomorrah wants to have sex with other men. And God judged the Sodom and Gomorrah. Even until now. Ang Sodom and Gomorrah, no one build anything there na dinevelop. Hindi. Nandun pa yung burning sulfur na pinaulan ng Diyos. Search nyo sa YouTube, makikita nyo yung evidence ng Lord doon. Ngayon, ang mabuting magulang, sasabihin mo sa anak mo kung ano yung wag mong gawin. Di ba? Kasi mapapahama ka dyan pag ginawa mo. God will throw you to hell. If you continue to do homosexuality, mamuhay ka, and you don't want to believe in Jesus, I assure you, God will throw you to hell. If you don't stop, if you don't repent and believe in the gospel. Sa huli ay naikumpara ni Alvin ang kanyang sitwasyon sa isyu noon ni na Paulo Contis at Aljur Abrenica tungkol sa pambababae. Hindi raw kasi maintindihan ni Alvin ang mga netizens. Kapag daw may isyu ng pambababae ang isang lalaki, todo bash daw ang mga ito. Ngunit binabash din daw nila ang mga lalaking katulad niya na pumoprotekta sa kanilang mga asawa. Naisip ko lang, si Paulo Contis, kasi nga may mga issue sa babae, si Aljur. Galit na galit kayo kasi hindi sila naging okay na husband. Ngayon, merong tao, okay ang ginawa sa isang wife. Binabash pa rin. Hindi ng babae, walang record ng kung ano man. Tingin ko dito, wala. Kung sino lang pinag-uusapan, gusto nyo lang batoy ng batuin. Yung ganon. Nabanggit din ng aktor ang pinagdaanan ni IZ. Ang pag-iyak nito sa bashing na natatanggap mula sa mga netizens na humantong sa desisyon niyang magsampa sana ng cyber libel laban sa ilang individual. After nyan, pastok, lahat ng bashers niya nalipat sa akin. Parang gano'n. Ikaw yung paginitan. Okay lang. Bakit? Kasi umiiyak na asawa ko kakabash Sabi ko, magsasampa na ba ako ng libel? Kasi talagang didemanda ko yung mga bashers. Kahit medyo mahirap hanapin yung iba kasi minsan Kahit yung pinakamatindi na lang, pipili na lang ako. Sasampulan na lang natin. Ano Yung sabi ganun. ni IZ? Hindi, ayaw niya ayaw niya. Ngayon, ako na yung binabash. Okay na yun. At least, naginhawaan na kahit konti yung asawa ko. Nakatulong na ako sa kanyang
sa kanya kasi iyak Mm. ng iyak eh. Ini-email pa nga, mamatay ka na. Grabe Mga naman. bashers. Si IZ kasi sobrang, of course, ang babae, very emotional. Oo. Ako naman, pag nakikita ko, nandun lang ako sa tabi niya. Mm. Ang mahalaga kasama niya ako. Tama. Masakit, nagpe-pray siya, umiiyak siya kay Lord. Tapos bigla na lang mag-open sa akin, umiiyak. Ayun lang, tatanong ko, gusto mo ba sampahan ng kaso? Kasi may cyber libel eh. Oo, meron na. Yeah, oo. Tumahimik eh. Bading, babae, lalaki, galit kay IC nung time ng issue sa anak niya. Tapos yung ayaw umatin ng round 1, round 2, round 3, binabash pa rin siya eh. Mm. Yan ganon. Ngayon, ako na binabash. So for you, it's mas madali yun. Okay na yun. Kasi bata pa lang ako, wala pang social media, marami na akong bashings eh. sanay na. Kumbaga, oh. So, I thank God na ganun na rin ang nangyari. Mm. Ang interview na ito ni Alvin ang nagpatindi pa sa inis na nararamdaman ng mga netizens laban sa kanya. Dahil daw sa mga sinabi niya, tila nagkaroon na ng linaw na ginagamit lang niya ang relihiyon nila ni IZ para kontrolin ang kanyang asawa. Maaalalang noong 2021, nakiget-get out pa si IZ sa programa ng TV5 na Lunch Out Loud kasama ang anak niyang si Sofia. Nag-showdown pa nga silang dalawa sa pagsayaw ng Halukay Ube at ng The Spaghetti Song. Bukod pa rito, nakihataw rin si IZ kasama si Rochelle sa Kapuso variety show na All Out Sunday kung saan sumayaw sila ng mga awitin ng Pussycat Dolls, isang worldly act para sa mga Kristiyano. Nag-guest din si IZ bilang isang sex bomb member sa programang Rainbow Rumble noong 2024 kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagbigay din siya ng care react sa isang fan na nagsuggest na sana isa singing prod na lang siya ng sex bomb concert magpakita kung ayaw talaga niyang sumayaw. Nabanggit din niya sa isang fan na gusto niyang makasama ang mga kaibigan niya. Emosyonal din si IZ sa kanyang huling interview sa Fast Talk nang sabihin niyang mahal at miss na miss na niya ang sex bomb. Nakita rin ng mga tao ang patuloy na pagsasayaw ni IZ kasama si Sofia kahit noong mga panahong unti-unti na itong nagiging transgender. Kaya marami ang nagtataka kung talagang desisyon ni IZ ang hindi pagsama sa sex bomb at ang hindi niya pagsuporta sa pagiging transgender ni Sofia, bakit hindi nagtutugma ang mga ito sa ikinikilos niya? Well, ang conclusion ng mga netizens, maaaring biktima lang din si IZ ng manipulation at hindi na lamang ito nagsasalita dahil iginagalang niya ang pagiging head ni Alvin ng kanilang pamilya. Kaya naman, hindi daw siya ang dapat na binabash ng mga tao, kundi ang pag-iisip at ang mga katwiran umano ni Alvin. Anong masasabi niyo sa interview na ito ni Alvin? Totoo nga kayang ginagamit lang niya ang Diyos at ang kanilang relihiyon para pasunurin si IZ? Insecure nga ba siyang lalaki? Si Alvin nga ba ang dahilan kung bakit hindi na okay sina IZ at Sofia? Pag-usapan na natin yan sa comment section. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel at huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga latest showbiz happenings. Salamat!